Hello everyone! Kumusta po kayong lahat? Again, welcome to our devotions. For tonight, our topic is from the book of Proverbs chapter 10 verse 22. The blessing of the Lord makes rich and He adds no sorrow with it. Sa Tagalog version po, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya ito dinadagdagan ng kalungkutan. So, ang pagpapala pala ng Panginoon ay nakakapagbigay sa atin ng prosperity na minsan kahit binibiyayaan tayo ng financial, may mga blessings ang Panginoon sa atin na kapag once na tinanggap mo siya at yung soul mo inialay mo sa Kanya, yung kagustuhan niya ang nasusunod, hindi ito makakapagbigay sa iyo ng kalungkutan. At parang kontento ka na yun ang blessing sa iyo ng Panginoon. Marami ako mga kilalang pastor o nakilala na mas sila na kontento sila, mas masaya sila sa profession nila na maglingkod sa Panginoon, mag-serve sa gawain, kaysa sa ipagpapalit nila yung profession na magnegosyo or makapag-acquire ng mga bagay na material or yung mas iisipin nila na magpayaman. Merong mga blessings ang Panginoon na ang bawat isa ay may blessings. Pero alin dito yung blessings na hindi makakapagbigay sa iyo ng kalungkutan? Napakaswerte ng tao na biniyayaan ng Lord ng tuloy-tuloy na prosperity at kontento na siya na yun yung blessing sa kanya. Kasi marami sa atin na pinagpapala, yung iba pinagpala ng pamilya, maayos na pamilya meron siya. Yung iba naman pinagpapala sa finances, sa mga material na bagay na meron siya. Yung iba pinagpapala ng relationship at health at yung destiny. Yung sa health maraming ibang tao na nandyan na sa kanila lahat. Pinagpapala sila financially. Hindi na nila kailangan lahat ng mga kumbaga negosyante sila, may mga negosyo sila, nandyan na yung karangyaan ng buhay, pero weak ang health nila. Hindi sila pinagpala ng maayos na kalusugan. Meron silang sakit. Diba kadalasan nga sinasabi natin na bakit ang mayayaman? Cancerous yung mga sakit nila. Bakit ang mahihirap? Hindi naman nagkaka-cancer. Yung biyaya ng Panginoon, napakarami. Kasi ang Diyos napaka-generous niyan. Pwedeng i-bless ka niya sa maraming bagay, pero ang biyaya niya, yung kagustuhan niya kapag ginusto niya maglingkod ka sa Kanya, at once na tinanggap mo ito, pagpapalain ka hindi lang sa financially, hindi lang sa family, kundi lahat yan. At wala siyang i-add na anumang kalungkutan. Kumbaga, makakontento ka na prosper ka niya ng blessings na binigay niya sa'yo. Kasi mas inuna mo siya kaysa anumang bagay na kailangang maranasan natin dito sa ibabaw ng mundo. Ang pagpapala ng Panginoon ay iba-iba. Sa iba, kung pinagpala sila ng maayos na pamilya, ang iba naman pinagpala ng karangyaan, pinagpala ng mga relationship nila, yung destiny nila. Kasi marami sa
mga tao nag-abroad, doon sila naging successful at pili nila, blessed sila sa pagkakataong ganon, na blessed sila nakapag-acquire sila ng mga achievements at goals nila sa buhay. Pero once na ang blessings nanggaling sa Panginoon, na yung soul ay umaayon sa kagustuhan at kabutihan na ipinagkakaloob niya sa atin, yun yung masasabi mo na blessed at hindi ka makakaramdam ng anumang kalungkutan. Once na nagbigay daw ng blessings ang Panginoon at pinagpala ka at galing sa Kanya, kasi maraming mga blessings na katulad ng sa gobyerno. Pagka napunta ka sa gobyerno, hindi pwedeng hindi ka maging corruption din. Kasi kadalasan yung mga nakakasama mo corrupt mind. Kaya, once na napunta ka doon, hindi pwedeng hindi ka maging corrupted din. Ang lahat ng bagay na na akala natin na biyaya ng Panginoon, minsan pag-isipan natin kung galing ba sa Kanya ito. Nagdudulot ba ito ng kasiyahan sa'yo? Kasi may mga tao na akala nila yung mga natatanggap nila sa buhay nila ay blessings galing sa Panginoon. Pero ang blessings na binibigay pala ng Panginoon ay yung hindi makakapagdulot sa'yo ng kalungkutan. Kasi pag once na blessed ka, kontento ka, at alam mo na galing sa Kanya. Ang pagpapala ng Panginoon napakadami. Minsan nga may nagkanto sa akin na isang mayaman, negosyanteng tao, pero nung minsang nasa bingit ng kamatayan ang buhay niya, dahil sa sobrang busy niya, mas inasikaso niya yung negosyo niya, nagpalago siya ng mga negosyo, at naging mayaman talaga siya, kinilala siya sa buong mundo, at naging sobrang yaman niya. Marami siyang naipon ng mga material na bagay, karangyaan na wala sa iba. Pero nung nanaginip siya, nung kukunin na siya ng Panginoon, nung nakaharap niya ang Panginoon, hindi tayo pwede makiusap na, Lord, bigyan mo ako ng second chance at aayusin ko yung buhay ko. Hindi ko ilalaan ang buong time at panahon ko sa pagninegosyo o pagpaparami ng pera. Kapag once na hinarap natin ang Panginoon, i-judge ka na kung saan ka pupunta. Pero, nung nakaharap niya ang Panginoon, nagkaroon ng parang sacrifice na kung mabubuhay pa siya, isasacrifice niya lahat ng anumang meron siya kapalit ng paglilingkod sa Lord. So, etong taong to, kahit anumang yaman na meron siya, ipinagpalit niya yon para lang makapaglingkod sa Panginoon. At ngayon, naging pastor siya. At at yung lahat ng kayamanan niya, ginamit niya sa pagtulong sa mga tao. At wala siyang pakialam kahit maubos ang kayamanan niya. Basta, ang paglilingkod sa Lord, ang inuna niya. At doon siya naging masaya. At yun ang tinatawag niyang blessings. Ang blessings ng Panginoon, kapag biniyayaan ka ng puso na para sa iba at hindi na para sa sarili mo. Yun ang matatawag na biyaya ng Panginoon. Yung kontento ka sa kung anumang blessings na binigay niya sa'yo. At hindi mo kailangan ng mga bagay na mas nakikita mo yung sarili mo. Mas nakikita mo na makapaglingkod ka sa Panginoon. At yun yung number one na prosperity na makakamit natin sa buhay natin.
Yung hindi tayo makakaramdam ng kalungkutan at kontento na tayo na yun yung blessings na